Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Ricky o The Story of Ricky na napalabas noong 1991. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang bus kasama ang mga bilanggo ay nagmamaneho sa mga nababantayang hadlang sa kalsada upang makarating sa pinakamataas na seguridad na bilangguan. Ito, tulad ng lahat ng iba pang pasilidad ng detention sa mundo ng hinaharap, ay kabilang sa isang pribadong kumpanya. Kabilang sa mga bilanggo si Ricky Ho, na sinentensyahan ng 10 taon para sa pag-atake at pagpatay. Agad siyang nagpakita ng pagsuway, at lumakad sa frame ng metal detector sa kabila ng utos ng mga gwardya na manatili kung nasaan siya. Isang senyales ang tumunog, at ang mga gwardya ay sumugod sa kanya, sa pag-aakalang ang lalaki ay armado, ngunit makikita sa X-ray na mayroong 5 bala na natusok sa kanyang katawan. Ang bilangguan ay nahahati sa 4 na blok batay sa mga panig ng mundo. Ang bawat blok ay may isang kapitan sa mga bilanggo na nagtatatag ng kanyang sariling mga patakaran na may pahintulot mula sa administrasyon. Tinatawag nila ang kanilang sarili na Gang of Four. Isang umaga, ipinagbili ng North ang kanang kamay ng kapitan, si Samuel, at binugbog at pinahiya ng kanyang mga alipors ang isang matandang bilanggo sa banyo. Ang lalaki ay halos tapos na sa paglilingkod sa kanyang oras, ngunit ang magnanakaw ay nagbanta na tanggihan siya ng parol dahil walang ginagawa sa block ng walang pahintulot niya. Binasag ni Samuel ang larwang tren na gustong ibigay ni Ma sa kanyang anak, at nawala ng galit ang lalaki at sinunggaban ang nang-aabuso sa kanya gamit ang chopper. Inagaw ng nakababatang karibal ang sandata at tinamaan ng talon sa mukha ang matanda. Dumating ang isang security guard sa mga hiyawan at tumabi sa gang. Biglang sumulpot si Ricky, natapilok si Samuel, na unang bumagsak ang mukha sa isang piraso ng kahoy na may pako. Inalis ng mga alipors ang sugatang amo, na hindi nang ahas na salakayin ang nakakatakot na manlalaban. Nang maglaon, pinaplano ng bandidong-bandido ang kanyang paghihiganti. Inalok siyang umupa ng isang thug na nagngangalang Zorro, na muling inilagay sa solitary confine dahil sa hindi maayos na paggawi. Nakipagpulong si Samuel sa isang gwardya upang mapabilis ang paglaya ng lalaking kailangan niya. Para sa pabor, ibinabahagi niya ang isang bahagi ng kanyang sweldo sa lalaki, na natatanggap niya mula sa administrasyon ng bilangguan. Kinabukasan, hinanap ng mga gwardya si Old Ma at sinabi sa kanya na siya ay tinanggihan ng parol. Inakusahan siya ng pagpapadala ng mga sulat sa kanyang asawa at anak ng walang pahintulot. Sinabi ng lalaki na ito ay paninirang puri, at hindi niya ito ginawa, at sinuntok sa mukha dahil dito. Ang matanda ay hindi maaaring magpatuloy sa pamumuhay ng walang pag-asa na makita muli ang kanyang pamilya. Sa gabi, natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan na nakasabit sa isang lubad. Tinalakay ng mga bilanggo na ang matanda ay naaresto dahil sa pagmamaneho ng kanyang asawa sa ospital, at aksidenteng nataman ang isang lalaki sa daan. Narinig ni Ricky ang pag-uusap nila, at lumabas siya para magpaalam sa matanda. Pinutol niya ang mga tanikala, at inilagay ang tren, na inayos niya ng sarili niyang mga kamay, sa mga bisig ng lalaki. Kinaumagahan, habang naghuhugas sina Ricky at Samuel, nagpakita si Zorro sa shower. Inatake ng matabang lalaki ang lalaki, ibinato siya pabalik sa dingding na may isang malakas na suntok. Bumangon si Ricky at sinalubong ang susunod na pag-atake ng higanti na may isang suntok ng hindi makatao na lakas. Binuksan niya ang tiyan ni Zorro, at bumagsak siya sa sahig sa matinding paghihirap. Sumugod si Samuel sa pakikipaglaban na may pako sa kanyang kamay, at pinayagan siya ni Ricky na mabutas ang kanyang palad. Hindi nakakaramdam ng anumang sakit, binali niya ang mga daliri ng kanyang umaatake at pinatay ang kapitan sa isang suntok na katulad ng isang putok ng baril. Hinimok ng mga gwardya si Ricky na sumuko, ngunit nagambala sila ng kapitan ng North Cell. Hay! Gusto niyang makilala ang manlalaban at anyayahan itong sumali sa kanyang gang, ngunit mukhang hindi interesado si Ricky. Dinala siya sa kanyang selda, kung saan ang lalaki ay nagsimulang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Nahihirapang huminga si Ricky, at naalala niya kung paano siya minsang bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang sa sementeryo noong siya ay nasa high school pa. Doon ay may nakilala siyang estranghero na tiyuhin pala. Si John Quay, isang dalubhasang kung fu master, ay humiling sa kanyang pamangkin na ipakita ang kanyang kakayahan. At si Ricky ay nabalisa, sinusubukang tamaan ang lalaki. Ang kanyang tiyuhin ay madaling pinalihis ang kanyang mga pag-atake, at kinuha ang bata bilang kanyang apprentice. Simula noon, araw-araw na silang nagsasanay sa sementeryo. Natuto si Ricky na kontrolin ang enerhiya ni Chi, upang madali niyang mabasag ang malalaking bato gamit ang kanyang mga kamao, at maitaboy ang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalihis nito gamit ang kanyang dibdib.
Ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang mga alaala sa totoong mundo, at dinala sa Deputy Assistant Warden, na may palayaw na Cyclops. Kumakain siya ng magarbong steak na may kawit na bakal sa kaliwang braso. Nawawalan din siya ng mata, na napalitan ng prosthesis. Inusisa ng katulong si Ricky kung bakit niya papatayin ang isang makapangyarihang mobster, at kung saan siya nagtatago sa loob ng 2 taon pagkatapos niyang umalis sa ampunan. Tumanggi si Ricky na sagutin ang mga tanong ng warden, at pinilit niya ang lalaki na lumapit sa mesa, na ipinakita sa kanya ang isang liham mula sa labas. Tinusok ni Cyclops ang braso ng bilanggo gamit ang isang kawit, at hinampis siya sa mukha. Nagbanta ang kontrabida na may gagawin sa kanyang kasintahan, na ang larawan ay nasa sobra. Nang aasar si Ricky at binasag ang mesa, kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Itinabi niya ang bantay sa isang tabi, at sa isang paglukso, naaninag niya ang kanyang bala na may isang tray na bakal. Ang lalaki ay handang patayin ang nasulok na Cyclops, ngunit pinigilan ang sarili sa huling sandali, kinuha ang larawan, at lumayo. Sa kanyang selda, kinukuha ni Ricky ang kanyang plota. Natuto siyang maglaro noon sa paaralan. Sa musika, muli niyang naalala. 1 taon na ang nakalipas, ginugugol niya ang kanyang pinakamasayang araw sa labas kasama ang kanyang syota na si Kiko. Kinaumagahan, ang alipors ni Samuel, na ngayon ay naiwan ng walang proteksyon ng kanyang amo, ay hinaharas ng mga bilanggo na kanyang ginawang kasalanan, na nagbabanta na papatayin siya. Pinutol ng Warden High ang pagbitay, ngunit hindi nasisiyahan ang preso na si Kwan na pinigilan sila sa pagbibigay ng hustisya. At kinwestiyon niya ang mataas na awtoridad para dito, si Kwan ay nasaksak sa mukha gamit ang isang talam, pagkatapos ay kinaladkad ni Cyclops ang lalaki palayo gamit ang kanyang kawit. Gusto ng assistant warden na turuan ng leksyon si Ricky at magbigay ng mataas na kutsilyo para gawin ang maruming gawain para sa kanya. Nagtatagpo ang magkatunggali sa bakuran ng bilangguan kung saan itinali ng mataas ang sugatang Kwan sa isang malaking kahoy na krus. Nakikita ng warden ang refleksyon ng kanyang sarili sa lalaki at ikinalulungkot niya na kailangan niyang tapusin siya. Hinihiling ni Ricky na palayain si Kwa bago magsimula ang laban. Ngunit binalaan siya ng ibang mga bilanggo na hindi ito gagana kung ibunyag ko ang kanyang mga tato. Nakahanap siya ng pagkakataong banlawan ang kanyang mga mata at pinasaya siya ng iba pang mga bilanggo sa kanyang pakikipaglaban sa mga warden. Sa isang galaw niya ay naiwasan niya ang welga ng kaaway at itinutok ang kanyang mata gamit ang isang backhand slap, pagkatapos ay ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtali sa mga daluyan ng dugo sa kanyang braso ng buhol para pigilan ang pagdurugo. Hindi na kinaya ni Hai, at sinubukang gumawa ng harakiri. Ito na pala ang huling pagtatangka niyang sakalin si Ricky gamit ang sariling bituka. Ngunit ipinadala siya ng manlalaban sa kabilang buhay na may malakas na suntok sa bungo. Hinugot ng lalaki ang krus mula sa lupa, ngunit huli na para iligtas si Kwan. Ang galit na mga bilanggo ay nagkakagulo at sinubukang makuha ang kanilang mga kamay kay Cyclops, ngunit siya ay protektado ng iba pang 3 kapitan. Hinihimok ng lahat si Ricky na maghayganti at puksain hanggang ng 4, ngunit ayaw na niyang magsanhi pa ng kamatayan. Binuhat ng lalaki ang katawan ni Kwan. At sinubukan ni Cyclops na mag-alok sa kanya ng isang lugar bilang isang kapitan ng North Block. Nakita ni Ricky ang pinaslang na anak ni Hai na si Alan, na nagdadalamati para sa kanyang ama. Ipinakita ng manlalaban sa bata kung paano mag-extract ng tone gamit ang berdeng dahon, ngunit hindi ito magawa ni Alan. Ang kanyang dila ay pinutol ng mga kapitan, na ayaw niyang magsalita tungkol sa malilim nilang pakikitungo. Matapos marinig ito, binigay ni Ricky ang kanyang plota. Ang masayang kasama ay nag-aalok sa kanya ng mga dahon ng poppy bilang kapalit, na natanggap niya mula sa kapitan ng South Block. Laking gulat na pagtanto ni Ricky na ang mga bandido ay nagtayo ng isang plantasyon sa bakuran ng bilangguan. Nagtipon ang 3 kapitan upang pag-usapan kung ano ang gagawin kay Alan, na tumalikod sa kanilang kaaway. Ipinakita ng hindi makataong mga bandido ang putol-putol na katawan ni Hai, na umano'y inabuso ni Ricky. Pagkatapos nito, brutal na pinaslang si Alan at itinapon sa kalye upang takutin ang iba pang mga taksil. Nagulat si Ricky sa pagkamatay ng kanyang menti, at nabali ang plotang ibinigay niya sa bata. Galit na galit si Cyclops na nalaman ng mga tao sa labas ng kanyang inner circle ang tungkol sa kanyang plantasyon ng poppy. Samantala, sinusunog na ni Ricky ang mga greenhouse, sinisira ang mga pananim. Ang pinuno ng Western Block, si Huang Cheng, ay naabutan si Ricky, at nakipag-away sa kanya. Alam din niya ang isang espesyal na pamamaraan ng Kung Fu, at naghahatid ng isang nakamamatay na suntok sa kalamnan ng puso ng arsonist. Habang sinasamantala ng mga bilanggo ang kaguluhan, sinusubukang tumakas. Ipinaalam ni Cyclops na malapit nang bumalik ang direktor mula sa isang bakasyon sa Hawaii. Sa gulat, hinihiling niya na isagawa ang Plan Zero Alarm.
Ang sugatang si Ricky ay nakahiga sa lupa, inaalala ang mga salita ng kanyang guro. Nakahanap siya ng lakas upang mapaglabanan ang mortal na sugat at nakipag-ugnayan sa tatlong kapitan ng sabay-sabay. Ang isa sa kanila ay tinali si Ricky gamit ang kanyang mga punyal sa mga lubad at naghahanda na tapusin siya. Ngunit kinuha ng Thug Tarzan ang lalaki at ipinahayag na gusto niyang tapusin ang trabaho sa kanyang sarili. Habang nagtatalo ang mga kapitan, inilunsad ang Zero Alarm Plan at ang mga automatikong kanya na nakakabit sa mga dingding ay nagsimulang bumaril sa mga lalaki. Sinubukan ng lahat na magtago at dinala ni Tarzan ang bilanggo sa isang silid na biglang nagsimulang mapuno ng likidong semento. Nagawa ni Ricky na masira ang bakal na pinto at bunutin ang natulala na kapitan. Handang isakripisyo ni Cyclops si Tarzan, ngunit nabigo ang kanyang plano at nakasalubong ng warden si Ricky sa hagdan. Nais ng manlalaban na harapin si Cyclops at patunayan na siya ay iligal na nagtatanim ng mga poppies sa bakuran ng bilangguan. Ngunit iyon ay kapag ang semento ay mapanlinlang na natuyo at naghihigpit sa mga galaw ng lalaki. Siya ay nahuli, at kinabukasan ay dumating ang direktor sa bilangguan. Kasama niya ang kanyang spoiled na anak, si Wang, na walang respeto kay Cyclops. Ang matabang bata ay natitisod sa carpet, at dahil dito, inalis ng direktor ang kanyang mata sa preso, na naglatag ng pulang carpet. Pagkatapos, pinagsabihan ng direktor si Cyclops para sa mga bilanggo na pinatay nang wala siya. Galit na galit ang lalaki nang malaman niyang nasira ng apoy ang taniman ng poppy. Ipinakita sa kanya ni Cyclops ang salarin. Si Ricky na nakagapos at nakasemento mula ulo hanggang paa. Ngunit nang makita ang mga bisita, biglang kumawala si Ricky. Sa isang mabilis na gitling, sinunggaban niya ang direktor sa mga bar at ipinangako na parusahan siya para sa kalakalan ng opium. Umiiyak at sumisigaw si Wang para iligtas ni Cyclops ang kanyang ama, at pagkatapos ay nabasag ni Tarzan ang pader ng sel. Itinapon niya si Ricky at sinigurado sa pamamagitan ng pagyuko sa mga bar ng selda. Ang lalaki ay binugbog dahil sa libangan ng direktor at ng kanyang anak, ngunit muling nakatakas si Ricky sa napipintong kamatayan at kumawala sa pagkakahawak. Sa pamamagitan ng isang uppercut, inaalis niya ang kanyang panganang kaaway, pagkatapos ay sinasalubong ang kanyang kamao gamit ang kanyang sarili. Ang baldado na si Tarzan ay bumagsak, walang kabuluhan. Sa galit, sumigaw si Ricky na ang mga bilanggo ay hindi mga insekto, ngunit tao. Ngunit ang kisame ng kanyang selda ay bumababa na sa kanya. Lumalaban siya sa abot ng kanyang makakaya at hindi hinahayaan ang kanyang sarili na madurage. Ngunit ang direktor ay naglulunsad ng isang electric charge na nagpatamba sa lalaki sa lupa. Siya ay iniligtas mula sa kamatayan ng nakaligtas na si Tarzan. Tumalon si Ricky mula sa selda na sumuntok sa mga bar. Sinubukan niyang tulungan si Tarzan na makaalis din, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan at ang lalaki ay napipigas sa kisame. Muling umapila si Ricky sa kanilang sangkatauhan dahil may mga mahal din si Tarzan sa buhay na naghihintay sa kanya upang makalaya. Hindi natapos ng lalaki ang kanyang pananalita habang lumilipad siya sa hatch na nagbubukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay ikinadina at inilagay sa isang hukay sa gitna ng bakuran ng bilangguan. Inanunsyo ng direktor na ililibing ng buhay si Ricky Ho dahil sa kanyang maling pag-uugali bilang babala sa iba. Ang dalawang bilanggo na nagpoprotesta dito ay binaril sa lugar. Inutusan ng mga warden ang mga bilanggo na ilibing ang lalaki sa lupa gamit ang kanilang sariling mga kamay, at hindi siya lumalaban, at pinapayuhan ng iba na huwag gawin ito. Nangako ang direktor na pakakawalan si Ricky kung mabubuhay siya ng 7 araw. Maingat na idinidikit ni Cyclops ang isang guwang na tangkay ng kawayan sa malapit bilang tubo sa paghinga. Ang mga bilanggo ay nag-aalala tungkol sa kahihinatnan ng kanilang kaibigan, at sa gabi, sila ay napasigla ng tunog ng isang sipol na himig na umaalingaw-ngaw sa paligid ng bakuran. Sinubukan ng dalawang nakaligtas na kapitan na isaksak ang butas sa tubo ng isang piraso ng karne, ngunit binali ni Ricky ang kawayan sa kalahati at ginamit ang nahulog na karne bilang pagkain. Sa kanyang pagkakakulong, naiwan siyang mag-isa kasama ang mga alaala ng kanyang pinakamamahal na si Kiko. Isang araw, gabi na umuwi ang dalaga at biglang may nadatnan siyang mga lalaking nagnanakaw at gumagamit ng opyo. Nakita ng isa sa mga bandido ang babae at kinidnap siya. Nagawa ng batang babae na makatakas mula sa pugad ng scoundrel, ngunit sa isang gulat, nahulog mula sa bubong at namatay. Kaya naman galit ang lalaki sa lahat ng gumagawa ng droga. Pagkatapos nito, natagpuan ni Ricky ang amo na responsable sa pagkidnap, at naghiganti. Ang lalaki ay naglagay ng 5 bala sa dibdib ng lalaki, at iyon ay hindi tumigil sa kanya para sa isang sandali. Ang manlalaban, na nawalan ng pag-ibig, ay nagsagawa ng kanyang paghihiganti sa isang suntok kung saan siya ay naaresto at ipinadala sa bilangguan.
Ang linggo ay magtatapos, at sa kabila ng pag-ulan at hindi makataong kalagayan, si Ricky ay binuhay mula sa hukay. Tumalon siya mula sa backhoe, at agad na inatake ng mga kapitan. Ang mga bilanggo ay nagkakagulo dahil sa isa pang paglabag sa batas at walang laman ng mga pangako. Nakakulong na naman si Ricky, parang mabangis na hayop. Ngunit dito rin, ang determinadong mandirigma ay nagpahayag na ang baboy at ang lobo ay hindi maaaring maging magkaibigan. Dahil sa kabastusan niya, natama ng wrench ang lalaki sa mukha. Tinutuya ng mga kapitan ng bata na hinihiling na malaman kung nasaan siya sa loob ng 2 taon. Naglagay sila ng mga labaha sa kanyang bibig at binugbog siya na nagdulot ng malalim na sugat. Nang lumapit ang direktor upang makakuha ng mga sagot, iniluwa ni Ricky ang mga talang sa kanyang mukha. Sagot niya na ang sikreto niya ang huling matututunan ng mga bandido sa kanilang buhay. Sa gabi, ang isa sa mga kaibigan ni Ricky ay nagdadala sa kanya ng pagkain upang pasayahin siya, ngunit nakita ng assistant warden ang trespasser, at kinabukasan ay nahanap siya ni Cyclops. Nasugatan ng warden ang lalaki, at nais niyang ipakita ang resulta ng kanyang pagsuwi sa bilanggo, ngunit hindi natagpuan si Ricky sa selda. Ang manlalaban ay nagtatago sa ilalim ng kisame, at inaakit ang kontrabida sa loob. Pinatay niya ang katulong at nasugatan si Cyclops, na iniligtas ng mga paparating na gwardya. Tumawag sila para sa backup, habang si Ricky ay nagpapasalamat sa kanyang kaibigan na naghihingalo sa hallway sa pagtulong sa kanya. Dahil sa galit, sinunggaban ng mga bilanggo ang tumatakas na si Cyclops at hinuberen ang kabilang braso nito. Ang mga bilanggo ay nagkakagulo din laban sa mga gwardya na nagsisikap na bawiin ang warden. Sumama si Ricky sa iba at pinalipad ang squad. Hinihiling niya na ihatid siya ni Cyclops sa direktor. Sa oras na ito, siya at ang kanyang anak ay tumitikim ng pagkain sa kusina at mahigpit na pinarurusahan ang nagluluto dahil sa masamang lasa. Ang kahihiyan ay nagambala ni Ricky, na napapalibutan ng mga kusinero, na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kuha gamit ang katawan ng Cyclops. Ang direktor ay walang pakialam sa kanyang nasasakupan, at walang pag-aalinlangan, naglalagay ng mga bala sa kanya. Sumama sa laban ng mga block captain at inaatake ang mga kaalyado ni Ricky. Inutusan ng lalaki ang lahat na magtago at humarap sa 2 Panginoon. Matagumpay na inatake at pinaso ni Kwang Chun si Ricky ng kumukulong tubig, ngunit ang kanyang mga paa ay naipit sa tangke. Hinubere ni Ricky ang paa ng lalaki, at sinubukang makatakas ng huling nakaligtas na kapitan. Hindi pinatawad ng direktor ang gayong kaduwagan, at pinatay ang lalaki mismo ng isang sumasabog na bala. Ang lalaki pala ay isang martial arts master, na alam din kung paano ibahin ang sarili sa isang napakalaking, pangit na higanti. Hinahamon ng halimaw si Ricky sa isang tunggalian, at binasag ang isang haligi gamit ang kanyang katawan. Ang lalaki ay tumugon sa isang suntok na tumagos sa higanti, ngunit hindi iyon huminto sa direktor. Ang kakanyahan ng istilong ito ay upang pakainin ang enerhiya ng iyong kalaban. Inipon ni Ricky ang kanyang lakas sa isang kamao at itinapon ng direktor sa isang malaking hilingan ng karne. Matapos sirain ang kalaban, lumabas ang nagwagi na nasa kamay ang ulo ng lalaki. Itinigil niya ang labanan sa pagitan ng mga bilanggo at ng mga gwardya at sinira ang pader ng bilangguan, hinayaan ang kanyang mga kaalyado. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.